Mas lalong umiigting ang determinasyon ng pamahalaan ng Pilipinas na patatagin ang depensa nito sa himpapawid matapos formal na hilingin ang paglipat ng Type 81 Short-Range Surface-to-Air Missile System mula sa Japan Self-Defense Forces, JSDF. Ang sistemang ito na ilang dekada nang ginagamit ng Japan ngunit nananatiling maaasahan at epektibo ay inaasahang magbibigay ng panibagong lakas at kakayahan para sa Armed Forces of the Philippines, AFP, sa gitna ng patuloy na lumalalang sitwasyong pansiguridad sa Indo-Pasipiko. Ang paglapit ng Pilipinas sa Japan para sa ganitong uri ng teknolohiya ay hindi lamang simpleng transaksyon militar, kundi isa ring makapangyarihang pahayag ng estratehikong direksyon ng bansa. Habang patuloy na dumadami ang insidente ng paglabag sa himpapawid, lalo na sa West Philippine Sea, lumilinaw na kailangang magkaroon ang bansa ng mas malakas, mas modernong, at mas mabilis na sistema ng air defense. Tala ngayon, hindi pa tiyak kung ang Type 81 ay ibibigay bilang donasyon sa ilalim ng lumalawak na Official Security Assistance, OSA, o Defense Aid Program ng Japan, o kung ito'y bibilhin ng Pilipinas gamit ang pondo ng AFP Modernization Program. Subalit alinmang option ay may mabigat na benepisyong dala. Kung ito ay ibibigay, magiging simbolo ito ng mas matibay na tiwala ng Tokyo sa Maynila. Kung ito naman ay bibilhin, tiyak na sulit ang puhunan sapagkat ang sistemang ito ay napatunayang matatag, maaasahan, at angkop sa kasalukuyang pangangailangan ng bansa. Ang kahilingan ng Pilipinas ay naganap ilang buwan matapos ang makasaysayang pagpapatibay ng Reciprocal Access Agreement, RAA, sa pagitan ng dalawang bansa. Naaprubahan ng Senado ng Pilipinas noong Disyembre 2024 at ng National Diet ng Japan noong Hunyo 2025, ang RAA ay magbibigay ng legal na batayan para sa mas malalim na joint military exercises, deployment ng tropa, at mas pinadaling teknikal at lohistikal na kooperasyon. Sa madaling salita, ang RAA ang nagsisilbing pintuan para sa mas pinalawak na alyansa militar at depensa ng dalawang bansa. Ang Japan na tradisyonal na nananatili sa depensibong posisyon matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig ay malinaw na gumagawa ngayon ng mas proaktibong papel bilang katuwang sa seguridad ng rehiyon. Ang kanilang kahandaang magbahagi ng teknolohiyang militar tulad ng Type 81 ay bahagi ng kanilang mas malawak na estratehiya para sa Free and Open Indo-Pacific, FOIP, isang bisyon upang mapanatili ang kalayaan sa paglalayag, balanseng kapangyarihan, at matatag na seguridad sa rehiyon. Ayon kay dating Japanese Defense Minister Onodera Itsunori, ang kahilingan ng Pilipinas ay malinaw na pagpapakita ng pagtutulungan laban sa mga nagbabagong banta at isang hakbang upang mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa Asya. Para sa AFP, ang pagdating ng Type 81 ay eksaktong akma sa kanilang Re-Horizon 3 Modernization Program, isang dekada at 35 bilyong plano upang baguhin ang anyo ng sandatahang lakas. Isa sa mga pangunahing prioridad nito ay ang pagtatayo ng multi-layered air defense system. Kung ikukumpara sa mga high-value acquisitions tulad ng Spider MR system mula Israel at mga modernong long-range radar, ang Type 81 ang magsisilbing short-range backbone na lalagom sa kakulangan ng bansa sa agarang proteksyon laban sa mga banta sa mababang altitude. Mahalaga rin ang operational flexibility ng Type 81. Dahil ito ay mobile system, maaari itong madaling ilipat mula Luzon patungo sa Visayas o Mindanao, depende sa sitwasyon. Kung sakaling magkaroon ng mabilis na pagbabago sa seguridad, tulad ng aerial incursion sa West Philippine Sea o banta laban sa mga kritikal na pasilidad militar, mabilis na maipaposisyon ng AFP ang sistemang ito upang ipagtanggol ang himpapawid. Bukod pa rito, maaari itong gamitin bilang proteksyon sa mga base ng Air Force, mga pasilidad pandagat, at maging sa mga kritikal na urban center.
Sa mas malawak na pananaw, ang posibleng paglilipat ng Type 81 ay hindi lamang usapin ng sandata. Isa itong palatandaan ng mas matured na ugnayang estratehiko sa pagitan ng Maynila at Tokyo. Sa mga nagdaang taon, lumago ang kanilang kooperasyon sa larangan ng depensa, humanitarian assistance, disaster response at maritime domain awareness. Ang pagbabahagi ng Japan ng makabagong teknolohiya militar ay malinaw na indikasyon ng tiwala nito sa kakayahan ng Pilipinas at sa dedikasyon nitong maging katuwang sa mas malawak na layunin ng rehiyon. Kung maisa sa katuparan, inaasahan na sa loob ng ilang taon ay magiging ganap ng bahagi ng arsenal ng Pilipinas, ang Type 81. Para sa isang bansang matagal nang nahihirapan sa pagbabantay ng sariling himpapawid, ito ay magiging makabagong simula at isang transformative step patungo sa mas kredibleng air defense system. Habang wala pang pinal na kasunduan, malinaw ang mensahe. Ang Pilipinas ay handa nang gumawa ng matapang na desisyon upang tiyakin ang seguridad ng kanyang himpapawid, protektahan ang kanyang soberanya